Karambol sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo sa Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Naman natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal ngayon, April 18. Good morning ulit sa inyo. Yung nagsasabi mukhang inconsistent. Kasi infrastructure problem natin, bakit ang taas ng rating ng DPWH? Yung pong sa World Economic Forum, iba-iba po yan. May roads, pero ang karaniwan na reklamo, infrastructure sa transportation. Infrastructure sa electricity supply. Infrastructure po sa telephone. Yan. Tatlo yan. Tatlo, yan. Yung roads, medyo may problema rin tayo dahil naman talaga sobrang laki ng demand for roads. Dahil marami sasakyan dito sa atin na private, kaya nga matraffic eh. Okay? Pero yung halimbawa, pag lumabas ka ng Metro Manila, makikita mo yung mga bagong kalsada. Bagong kali. Marami kang Ako pagpumunta makikita. sa Central Luzon, yun sa Tarlac, yung pinupuntahan ko, grabe, talagang, although admittedly, ginagawan patuyuan ng palay yung pero ang lawak, ilang Pero lanes, yung mga provincial highways sa po, Visayas eh din. magaganda Oo, na. magaganda. Tsaka yung interconnectivity ng mga provinces, unti-unti ang nangyayari yan. So yan yung sinasabi kong grassroots, nararamdaman ng mga tao ron. Pag nag-survey ka, lalabas yan. And no amount of yung media ops o social media bashing can really take away from that, sabi ko. Ayan. Ang ngayon po, sa infrastructure naman ng transportation, sinasabi nagtalumpati, may speech sa isang forum si Secretary Jimmy Bautista. Okay. In-enumerate niya po yung mga Projects. na nakahilera. Wala pang nagagawa doon sa mga flagship projects. Lahat po ngayon ay tinutuloy nila yung nasimulan na nung panahon ni Duterte. Okay? Mainly yan, ang project, when it comes to air transport, ang tangi pong programa natin dyan, privatize the airports na ginawa na ng gobyerno nung panahon ni Duterte. At sa ngayon, ang gusto nilang gawin ay ibigay yan sa private sector. Though, mag-expand. Yan. Hindi natin kaya mag-expand. On our own? Gano'n na lamang ba yung addition? Ano ba yung kailangan mo para mag-expand? Naitayo mo na yung, kumbaga, yung Basic, yung basic. kumbaga sa lugaw, nadyan na po lahat na lamang ng, piniritong bawang. Ando na yung basic. Ano ba ang mga kailangan? Bakit privatize? Kasi po, naglalaway ang private sector Diyan na sa mga makuha naitayo yung na mga yan. airport Ng na mga yan. naitayo na yan. Yan ang nangyayari dyan. Gusto ng naririnig natin eh. Okay, yung subway. Okay? Kung tuloy sinisimulan na raw yung pero sa nakikita natin, sa sariling report nila, yung progress po napakabagal. 16%. 40% na yung mobilization. Prepositioning Prepositioning. ng mga Mga gamit. Para Nandyan na yung gamit. pag natira na yung right of way, Yeah. diretso Nandyan ba yung tira na gamit? sila. Nandyan yung gamit. Nandiyan na. Ginagamit na ba yung gamit? Hindi pa. Hindi, prepositioning. Preposition. 43% preposition. Oo, tas 16% ang actual. Yan, Tapos bumili pa ng napaka-boring Boring machine. machine. Yan ang mga gadget Ano ba color yan? coding. Blue for yung preposition. Red, for actual. for actual. Yan. Meron po Magaling, nangyari magaling. sa NAIA na naman. Nagmatay daw ang internet. So nag-manual po yung mga Airlines, counters. yung mga airlines. Daan-daang pasahero ang naapektuhan. Haba ng linya at long flight
delay po ng mga flights. Internet in this age. Yan ang sinasabi natin na yan. Yan ang magiging problema natin. Internet. In our key international airport. Nag-manual po ng check yung mga counter. Ang problema daw ng gusto, yung Air Asia. Hindi sila nakakonect sa kanilang server. Tigil lang ano yan. Yes. Paano nangyari nun? Minanwal. Tagal nun. Tagal. Okay. Domestic flight po ng Philippine Airlines. Natamaan din dyan. Ayan. Ngayon, meron mga flights na delayed pero wala naman na-cancel. Pero kahit na pare, yung delay na yun, kakainis yun. Siyempre. Internet? Internet. Ano ba, minamalas ba talaga to na iya na to? Lahat na lang. Baka lahat na lang ng Power. Ngayon, internet. UPs. Daga. Lahat na lang. Hindi mo, Baka buti pa, ano yun na lang yata yun eh. hindi mo pwede ituro El Niño. Buti pa i-privatize na lang eh. Hindi. Hindi. Ano na nga eh. Nanalo Nanalo na eh. Pero hindi pa na-award. Hindi pa. Hindi pa pala nagsisimula. Sila na transition pa lang. Eto, pare, tinanggal daw ng ombudsman yung head ng Bureau of Fisheries and Aquatic May story Resources. dyan, ha? Director Escoto. Demosthenes Escoto. Director po yan ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic. Resources. Pinatanggal po procurement daw ng communication equipment 6 years ago. Ba? Graft case. Ayan. Paano nangyari? Ba't siya? Sabi, yan po ang press release ng ano. 2.97 billion. Malaki-laki. Oh. Yung pong ano daw, monitoring system na mga vessel pangingisda. Yes. Yan. It will show the location kung nasaan yung mga vessel na to sa dagat. Yan. May kinalaman daw po dyan High-tech yung nga, kaso. high-tech. Pero what? May British company, SRT Marine System Solutions Limited, United Kingdom. Kinontrata Ng BIFAR. for 2 billion pesos para sa communication system sa marine So, communication system. Escoto was there. Escoto po ang kumbaga Oh, the problem, kung 6 years ago yan, so hindi ngayon hindi yan. pa siya BIFAR. Hindi pa siya ewan ko kung BIFAR na siya noon. Baka Hindi pa siya ang director. Baka assistant director tayo or something. Pero siya na mahala noon. O baka siya ang namahala noon. No? Yeah. Pero agad-agad tinanggal ni ano eh. Suspended No, siya. ni-recommend kasi ng Laurel Chu. ombudsman Yeah. for him to immediately implement that yun. Ayun. Pero meron pang development po sa ano naman, Comelec. Ayan. Ako. Yan ang pinaka Yan development. ako significant siya basically the Supreme Court ruled that Grave abuse of discretion. ang COMELEC for Disqualify po disqualifying ng ang Smartmatic. Smartmatic. Pero Doon sa bidding ng 18 billion automatic election system but this bidding is over. para po sa May panalo na. 2025 elections. May panalo na. May bidding. Miro. So what does this mean? Ang sinasabi lang dyan, they can participate in future. Pero ito po yung ano dyan. Future. Yung sinasabi ng mali Na grave abuse of discretion. pero hindi nila binaliwala yung awarding ng kontrata Sa Miro. sa Miro. Yan. So tuloy po yung trip ng mga Comelec officials sa South Korea. hindi Happy trip. Hindi Happy trip nasagot mga yun. Comelec Hindi nasagot officials. By the time- Bon voyage. By the time you get to NAIA, okay na yung internet. At talaga, hindi na sila pipila. Hindi na kayo pipila dyan. Happy trip na lamang. Yung mag-inspection daw sila ng facilities ng Miro. Hope you get to find out the facilities of Miro. Ano yun So, grave abuse pero hindi nullified. Hindi. Hindi ba kontra yun, pare? Hindi naman kasi we are talking
Mali yung ginawa nyo, dinisqualify nyo to. Pero yung result nung bidding na hindi nakasali to dahil dinisqualify nyo, okay yan. Oh, Tama ba yung reasoning? Tapos na eh. Anong guguluhin mo pa? Nahuli kayo. Nahuli ang Supreme Court ruling. Parang nangyayari yan doon sa mga sa election. Mayroong kaso for disqualification pero hindi pa natatapos. Ayun. Tuloy-tuloy yung election. Maproproclaim yung yung nanalo. In that election. Kumbaga, mute and Academic. Yan. mute and epidemic na yan. So ngayon, ang... Pero sa mga ganong kaso, somewhere down the line, that will come back to bite you in the ass. Biglang... Talaga. Biglang mananalify at maiupo yung yung isa. But anyway, here, ang aking pinaka nakikita rito, Smartmatic, hindi kayo kailangan magsara ng opisina muna dito sa Maynila. Ibang, Ito tuloy po, pa rin. ang Tuloy pa rin. Comelec daw, hindi pa nila alam kung anong gagawin nila as a result of the Supreme Court decision. Or they taken Hindi, maliwanag ang sinabi sa hindi na nanalify Ongoing daw yung kanilang meeting. We're discussing it. Una, grave abuse qualify nyo, hindi na magkakaroon ng new bidding yan. Hindi na. Hindi na. So makakasali yung Smartmatic in the future. Yes. In future electoral exercises. Sa importantly, hindi na jeopardize yung biyahe sa Korea. Matuwa ka dun eh. Matuwa ka dun Sino? sa decision. Ikaw. So ibig sabihin, in the future, meron kayong potential. Yan na nga. Huwag kayong magsara ng opisina muna rin. Meron potential income from Smartmatic. Kasi yan talaga ginagawa ng Smartmatic. Diba? Ngayon, in the meantime, yun sinasabi mong huwag kayong magsara ng for this particular exercise, which is 2025, isipin ninyo kung anong pwede nyong gawin. Dito daw sa Malachot. Yung... Kasi step sabi po backward. na Comelec, maganda yan nangyari yung learning process. Yan. Maganda. No? Oo. Gusto mo yan? Ganda na sinabi. Learning Talaga naman ang buhay yan. Matututo daw po ang Comelec. para hindi na sila magkakaroon ng grave abuse problem. We are thankful, hindi raw po apektado yung kanilang kontrata with Miro. So, happy trip. Hindi, pero ang ganito ang mangyayari ngayon dyan, Brad. Ano? Iwan ko lang ang abogado ng Smartmatic because they can have any smart Challenge. challenge. Smart Alec. Nako. Hindi. May Supreme Court ruling. Kasama sa Supreme Court ruling, apektado yung No, they're not So, going future business No, na they're not going to challenge the contract. Aha. Kakasuhan kita, Comelec. Disqualify mo ako, hindi pala dapat ako na-disqualify eh. panibagong kaso, kriminal. Yan. Nako. Kulong ka. Yan. Well, just to keep them off balance for future business. Diba? Tama. Oo. Part of, niya. tama. Yan eh. Hindi pa gagamitin yan eh. At tawag dyan po sa business, leverage. Ayan. Meron ka na ngayon leverage. Di ba? Comelec, ha? Ingat ka. Ginaganon kita dyan. Tama. May leverage ka ngayon. I'm looking at you, ha? Titry kita dyan. At ngayon po, yun daw mga droga na Yan, tama. Ano siya dyan? 1.4. Sino naman nagre-report na 1.4? 2 tons yan eh. Clarification, ha? Clarification Ito na yan. official tally. Official tally. Estimate Several daw. days ago, wala. Pero ang layo Estimate nung lang. estimate. It was sa an official. estimate. 2 tons. Ang layo sa Eh official. sinabi na natin pinakamalaking drug hole ito eh. Billion na lang. Malaki pa rin naman yung 1.4 tons. Malaki pa rin Ini si Jonat, pinakamalaki dapat yan eh. Pinakamalaking na dapat yan eh. Bakit ganon? Tumakbo-takbo pa yung ating DILG secretary ron sa Alitagdag. Oo. Uniforme pa ng todo-todo. Oo. Marami po kasing malabo eh. Dito sa storya na to. Hindi lamang yung estimated 2 tons, biglang naging 1.4. Ang halaga 13 billion, ngayon 9 billion na lang. Hindi lamang yun eh. Oo. Kung hindi yung in this case, Isa-isahin mo yan, Mari.
Pare, sindikato ng droga, ganyang kalaki shipment, iaasa mo sa isang driver. Okay. Sa script ni Direk Eric Mati, absent yung talagang driver. Kinuha nila yan. Ayan ang script. Ayun, okay. Hindi. Mag-ship broad daylight na alam mo marami. Alas 9 ng gabi, ng umaga pala. Checkpoint. Okay, sige. Simple. Ang aming... ito yan. Bakit isang buhos ang shipment? Ang- Ba't hindi ka pira-piraso na maraming sasakyan? Ba't isang buhos sa isang van? Di ba? Ito po yan eh. Yan ba mga sindikato ngayon? Hindi ho yun na hindi. Oh. Kung gawin namin masyadong sophisticated ang aming operation, mahahalata. Ayan. Yeah. Ito po, Talagang really- pinalabas namin mukha pinalabas kami namin mukha tanga. kami tanga. Pero, Para hindi kami mahahalata. so ang lahat ng balita tungkol doon sa amount. Tungkol doon sa pinakamalaking huli. Talagang headline, Brian, yan baiting. Headline grabbing. Headline grabbing po yung isip. Pinakamalaki. Tsaka international. 2 tons. Laki. Ito yung mga tanong Okay. Sino sindikato yan? Yan. Saan galing? Arabic ang nakasulat dun sa mga supot. Hindi daw. nga. The public Chinese. is hungry for more information. That's our point. Ayaw mo Yan. pasahin. Yan mo, ano? Ano sabi? Pastor ka ba naman? Sabi. Sabi niya, sindikato ho ng mga pulis to. Kayo naman, Fred. Ikaw Pastor naman, Fred. pastor. Pastor Fred. Huwag ganon. Huwag magbabato kayo ng bato. Baka kabakas lang, pero hindi. Hindi. Bakas. Ayaw kong basahin. Hindi, wag. Pastor, wag mo na basahin. Wag- Hindi po di ba, kung may ganyang kalaking hole, Okay. ibig sabihin, alam, kung intelligence ang nangyari para mahuli yan, Ang tindi niyan. Okay. dapat po ganito- nahuli din nyo, alam nyo kung sino sindikato yan, may pakana niyan. Sabi ni Colonel Jean Fajardo sa interview, kasi kaya 2 tons, sa itsurat laman ng sako, hindi pa nila, wala pang actual counting kasi, kaya na-estima nilang ganon. 2 Na tons. 2 tons. Ngayon, actual counting na, 1 point, lang pala. 1.4. Pero bumawas mo, 1.8, ngayon naging 1.4 eh. So, Estimate lang daw yung una, eto ngayon, totoo na. Di sana hindi kayo naglabas ng Nung muna, kasi gusto nga ng publicity. yung drug hall The main purpose, it seems, was etong event na to, publicity stunt. Well, tsaka naano pa si Presidente, nadala pa siya doon. Bloodless, Ganun oath. pa nada. Presidente Pinas, Ginawa nung ganun. kasama, parang. Na ang lakas ng loob ng pati ang Presidente para magbigay ng ganyan. Kung sindikatong totoo yan, napakatanga ng sindikato mag-ship ng drugs. Okay? Alam niyo po, ang van is a passenger van. Okay? Talagang kahina-hinala kung cargo dala. oo. Dahil lang sinasakay sa passenger van, passenger. Kaya nga passenger van, tao. Kung ang dala niyan, cargo, hindi ba talaga maghihinala yung polis? Tinanggal yung mga silya, no? Tapos yung mga sako, yung itsura, Hindi ba? Trapal, may tolda. May trapal. Kaya nga sa passenger van, gagawin mo yon. Yun lang ho kaya namin eh. Ako man yung checkpoint. Ako naman. Talaga maghihinala ako dyan. Napaka-brilliant di ba? Again, hindi dumating yung sasakyang gagamitin talaga. Oo. Yung driver absent. Di cancel ang delivery. Hindi. Dali-dali nun Yun na. dali-dali, cancel delivery. Why risk it? Parang ganun eh. Ang laking halaga Unless na talagang pamigay. Si Pastor Raturin lang, hindi nyo pa inayos. Pang PR stunt. Ganon ang hinihinala ng taong bayan dahil sa kakulangan ng information surrounding this. Yan po talaga mangyayari yan. Kasi alaman ng pulis, i-announce sila, etong sindikato na to, behind. At saka hinahanap. Ayan,
doon kuwan. At saka Kaya ngayon, nagko-cooperate kami. Humihingi kami ng tulong sa Interpol para madali yung nagsiship na yung galing doon. At saka yung kanilang mga alipores dito, hinahabol namin. Yan. Yun. Wala kulang So, parang biglang tumahimik na tuloy. O kasi, paano ka hindi tatimik from estimated to... Ito pa po, biglang na ganito. Hindi pa natatapos, hindi pa sarado yung napakalaking huli. Meron Doon na sa naman. Binondo. Na hanggang ngayon, hindi pa nire-reveal sino yung sindikato behind it, Oo. sino yung police officer na protector. May nakasuhan na ba doon? Parang ngayon dito, sino kakasuhan dito? Yung driver? Wala na ngayon driver Nasaan na? Hindi nila mahanap. Bakit nila nalaman walang lisensya? Parang pinakawalan nila Hindi, di ba? Sana walang sawang interview ang gagawin dyan sa driver ngayon. Kung nandi dyan yan. Oo. Di ba? Malalaman mo yung mga Hindi, yung information. ikaw, reporter ka? Oo. Police reporter ako? Hindi ko papakawalan Police yung driver. reporter, senator, gano'n. Hindi ko papakawalan yung driver na yan. Di ba? Tutuguisin ko yan. O ano? Sino kausap Ano mga ko? information? Sino Sino- Pakita yung ganun. driver na yan. Magkano kita mo? O, mga gano'n. Pati siya na secretary. Siya na Benhar. Dapat kasama nila yung driver. Ito yung driver na yan. Oo. Di ba? In the press conference, ito kasama mo yung driver. Ika nga, i-safety nyo na. Safety nyo yan. Oo. Bakit Pati sa wala? pagtulog. Nasaan? Pati sa pagtulog, baka mamatay ng bangungot yan. Mahirap na. Hindi kasi po, kaya nawawala yan. Dahil kailangan bantayan yung 2 tons. Yun ang mas priority. Kaysa yung driver. Ito Nabawa na kayo. Pinatay nyo Pinalingan nyo pagban... Yan ang masaklap niyan Galingan ba? ito yung sa'yo doon pa sa ibang operasyon ng sindikato na ito Tama. Ito yun Hindi ko alam kung anong pangalan ng driver na yun. Kung ganyan kalaki ang sindikatong yan, malayo na uulit yan Oo nga, kaya nga ito So, kailangan po talagang bantayan yung sindikato. magdadala sa'yo doon sa sindikato na itong driver na ito. Dapat nga, ginalingan nyo yung ops, hindi nyo muna hinuli. Tapos, dan nyo, bigger hole. Baka ganun ang ginawa. Pinakawalan para Nahuli na, nag-rescore na Ayan ang Dumating problema po. Dumating na SDR at yung presidente. At Patay saka na. ito, nagbigay kayo ng 2 tons. Hindi talaga nabibilang yan. Ayan talaga pala 1.4. Anong nasa isip ng taong bayan? May kumupit. Wala na. Ayan pa. Yan ang another Patay. issue. Imbes na yan ang inyong shining glory, nagiging problema pa ng PNP. Mukhang may mali sa operation. Alam nyo, sa litagtag kayo. Yari kayo. Nasa top 5 kayo. Top 5 kayo. Anyway. Ayan ang malaking Hindi ko alam na 1.4 Ngayon lang dumating. Oo. Kasi 1.8. Si Al daw po yung si Al yung na-aresto. Sinong Al? Yun daw yung pangalan, Al. Al. Arrested sa checkpoint. Al? Basta Al. Si Al. Al na nga. Ano pa ba ang gusto mo? Al! Kundi lang maganda tong spokes ng... Si Jean. June Pahardo Meron daw pong hinuli rin sa Batangas naman, 21, dahil sa wetting. Aba, may crackdown sa Batangas? Wala namang wetting. May wetting ba? Dapat wala. Meron daw pong 21 na hinuli. Baka kalaban to nung wetting operator. Kailangan ma-eliminate ang competition. 21 na individuals. Okay. Bukas, May I crackdown. will have some info sa tingin ko. Malalaman ko itong operasyon na ito. Sa drugs? Oo, para kasi Kasi, matindi ang script Maraming kulang po sa balita Kaya hindi nyo maiwas na ibang isipin ng tao. kaumbayan. Sana na mapalinaw na mabuti. Hindi, sa mga susunod na araw.
Al, magpakita ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tulungan mo naman kami para maayos. Parang, Total hard. ano ka lang naman, hindi ka naman mailalagay sa langan, hindi ka naman kasama eh. Hindi mo naman alam na illegal yung ginagawa mo. O, nakatalok mo, Alam niyo sa ilalim ng tolda. pinadrive lang siya eh. Pinadrive lang siya eh. Kaya na lang nagtaka na passenger van ka. Cargo dala mo. Oo. Saka hirap na hirap akong magpatakbo. Mabigat yun. Okay. Bakit talaga yun? Ayan, nangungulit na. Time check down. 9:31 ng umaga. DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ. Bola. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Good morning. Good morning. Yun lang tungkol dun. Checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Nag-text sa akin yung pamangkin ko, si TJ Ingoko. May TJ Transport Services yan eh, nag-hauling. Booking kagad daw yung script dito eh. Sabi niya, pag siya daw, yung may tolda pang ganyan, maraming sako, alam mo kagad dito to, wala daw pahinanting kasama. Oo nga. Dalawa, masisira. Sino magbubuhat Oo, sino nung magbubuhat nun? Alam ba ako? Sabi niya, tama nga naman dito, mas. Kulang ang script. Kulang ang script, walang Alam mo, pahinanting. At least dalawa daw, kailangan dyan. At oo. TJ. Hindi mo naintindihan eh. Ano? Yung pupunta ito, meron ng Meron Oo, na magbubuhat. Wala yung sakay. Wala yung sakay. Pag sinama mo yung pahinante, magiging risk ko pa yun Saka eh. bibigat na yung van eh. Sobra na. Bibigat na overloaded. Kasi Overloaded as it was na nga eh. katakataka yung 2 tons. Unang-una. Van yan, passenger van. Oo. Yung 2 tons po, alam nyo ilang tao yun? Ang equivalent. 2,000 kilos Passenger yan eh. van, ha? 2,000 kilos. Ilang pong tao yung dapat nakasakay equivalent? Hindi po kakayanin ng van yun. Siguro sasabihin ni TJ, pag pasahero lang, buha kayo ng panel. Kaya nga, tatanggihan niya Truck ang kailangan. Truck ang Kaya nga naging 1.4 eh. nabawasan na. Para bilibo. Di ba? Anyway, congratulations and God bless to the President and the Uy. First Lady, 31st wedding. 31 years of bliss daw eh. Yes. Yun. Yes. And many, many more years Many more of years. bliss. Okay. Pero happy doon sa mga congressman na biyahe papuntang Amerika. Exchange. It's an exchange. Education, higher education, ano daw. Legislative exchanges. Kumbaga sila, kailangan nila matuto sa higher education. As Happy I- trip. as Bon I said, voyage. Please don't go to Harvard at this point. Bakit? Lalo na pag ang presidente na nandoon pa si Claudine Gay. Plagiarist yun. Plagiarist yun. Oo. Presidente ng Harvard, pwede ba yun? Eto daw po, evaluation naman to. Para sa climate change. Ang DENR, yung pinakamamahal paring Joel, DENR, evaluating daw sila kung ang ating mga fish ponds gagawin ng mga mangroves. Yan. Evaluating pa lang naman eh. Meron pong memorandum order, pinirmahan si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, excuse me. Good person. Dahil daw po yung mga panda yan na therefore, gagawin ng mangroves. Pinag-iisipan pa ba yung pare ko abandon? Abandon na? Kailangan daw i-evaluate. Kung abandon, bakit kailangan pa pag-isipan, i-evaluate pa? Hindi, Di ba dapat tamnan na agad? Hindi, pero para malaman kung is it still suitable for fish pond operations. Ayun. Abandoned eh. Ano, ibabalik nila? Pipilitin nila yung nag-ooperate doon, mag-operate kayo. Bakit nyo in-abandon to? We want to know. Yeah, ayun yung evaluation. Yun ang evaluation. Kasi po yung mga fish pond areas na yan,
binigay yan din ng gobyerno. Yes. Para Merong presidential deed noon. it was part of our efforts nga self-sufficiency, For food production. etc. Para masabi, kaya na-abandon namin salinity, hindi na Nasira na. Nasira na. Okay. At saka wala akong cold storage dito. Tsaka po, ang laki ng hinihingin lagay. No? Pag nagde-deliver kami, nagkakandalugi-lugi kami. Karaniwan niyang bangus at tilapia. Or tilapia. Pero ngayon, nafa-farm na rin kasi yung pare? Mga Pampano? Pampano, yes. Pampano, meron na po. Meron, may farm. So, kailangan daw po ng data consolidation, Ayan. desk work validation, Yun. desktop mapping, Yun. and they will gather Science-based lahat. and harmonize maps and data. Yun, sabi rin. Hindi? Ha? Antindi. Pinunahan ko pa. Okay, sige. Harmonize maps and data. Intindi ng trabaho Hindi, nito. trabaho niya. Upon validation, the team will examine the gathered data, maps, and ground validation. Ayan. Yeah. And by doing so, you make an informed decision on the matter. Please, Science-based. do this in cooperation the new OIC. Oo, kasi wala yung... Ang hirap intindihin ng press release nito. DNR will then recommend areas for administrative and biophysical reversion in accordance to the pre-identified set of criteria and endorse them to the National TWG, who will then review and submit to the Secretary for final Natapos ang approval. termino ni Presidente niyan, bago malapos lahat yan. Ifo-forward sa TWG, then who will then... Will recommend areas for administrative and biophysical reversion. In accordance to the pre-identified set of criteria and endorse the National TWG, who will then review and submit to Secretary for final approval. Kaya nagkakaroon, Yan ang bureaucrat. Idol na idol ko to. Kaya nagkaroon ng flash flood sa UAE dahil dyan sa mga Yung mga ganyan. Ang tagal. Wala naman, layo naman. climate change Ang layo nun. By the way, yung insofar as kay Secretary pala, nakausap ko yung XPR na but insofar as X mas... na. Oo. Bakit lagi X? Ano na parang ano na siya yata, nasunog na burnout. Anyway, yung sa Masungi daw, Kong John, at lalo na daw doon. Kasi Masungi daw is a complex issue. Yeah. Yan. Masungi in itself is just a small part of the Upper Marikina watershed. We know that. Kaya yung nakuha nilang deal with Secretary Gina Lopez dati, hindi dapat in perpetuity. Kaya ngayon daw ang gagawin ni si Secretary Yulo ay mag-a-apply ng basta kinuha na sa Masungi Geo Reserve Foundation, appoint a multi-sectoral tawag dito, stakeholder committee na sila ang magpoprotekta at magde-develop. Hindi mangyayari yun. Number one, we know from the very start that that's just small portion and it was specifically identified precisely because nature of that particular place. This is only 146,000 hectare watershed area. And it was meant to be a national park and also a geopark for purposes of ensuring na yung mga identified na mga limestone rock, etc. and all are properly protected. Isa pa doon. Identified Kaya yung nga area din na daw, yun. Isa pa yung watershed po yan. Watershed Isa pa yan. So isa it's pa not yan. going to be Hindi po pwedeng galawin ang watershed. Kundi, patay tayo lahat dito. Number one yun. Number two pati, ang multisectoral, and we have done that before, a multisectoral stakeholders, etc., etc. You will include all the others who have been salivating. Naglalaway. Na makuha yung mga That is now how the Secretary thinks. quarry operators, land developers, etc., Teka. etc. Yan ba? Kaya nga multi-sector stakeholders Yan. all have a stake in the area. Dumaan ba yan sa evaluating process ng Yan. TWG, national, regional? Hindi dumaan ang Masungi Geo Reserve Foundation daw. This particular activity has been there since the time of President Ramos. Si Secretary Lopez, siya lang ang nag-ano doon sa specific area na yun.
Kasi Huwag niyong galawin yan. limestone Dami na na tanong. ibang area eh. Bakit yan maghanap pang na kayo ng kustunada iba. nyo? Anong Oo. multisectoral Stakeholders. Sino-sino yung mga yon? Hindi sinabi. Multisectoral. Identified nga sila eh. Kasi the treasurer of that so-called Project Transformation Multisector is the president of the Rizal Quarry Operator. Sus ko. May stakeholder. May stake nga siya. Kapangalan lang. Lang, sobra. Sobrang naman to si, Quality. ano eh. Rapid Kapangalan City, yung lang. cis and disease, Rapid City. Ayun. Magkaroon ka pa ng ano doon, in that area, is one, meron bang subdivision, yung Palo Alto? Oh, how can you work? Palo Alto, parang sa LA. Palo Alto. So, Mamahalin pong ano yun. Mamahaling lugar. Anong klaseng workout yun? Yan yung mga stakeholders. Oo. Paano yun? Tayo dyan. Di ba? Nagtitito ano. Magiging stakeholder na rin sana doon yung VINA Yung anong Energy. Vina? Yan yung Yung ng ano, ng wind farm. wind Study, farm. sabi Study. nila, study. Oh. So, yun ang work. I wouldn't be surprised, kasama sa stakeholder. Yan ang yung problema pag-upo. dyan. Yan ang problema dyan. Okay. Pag ganyan ang iniisip mo, wala. There's no Hindi way. kasi naisip ko lang si Secretary Loizaga, mukhang ganun siya mag-isip, scientific, kailangan maayos lahat. Ito na nga. Parang yung ano, tungkol sa TWG. fish pond eh. Fish Then, oo. Problema yung fish pond na yan. Bakit hindi lagyan ng bakawan? Bakawan yun eh. Bakawan. Yung mangrove po kasi, yun yung doon i-spawn. Ang mga Ang isda. Yes. Kung mawala yung bakawan, walang isdang mag-spawn. Ganon din sa coral. Corals. Ang problema po ngayon sa coral yung bleaching. Yun nga yung latest news, na we have plunged to 214th out of 220 sa latest Ocean Health Index. Grabe. Signaling a decline in marine ecosystem health. Naalala ko yung project Ba't ko wala sa tayong measures? Batangas. Oo. Ang number one po kalaban daw ng ay hindi na yung dynamite fishing, Hindi. yung mga muro, ano yung muro? Murami. Murami. Hindi na po. Sedimentation. Yes. Ibig sabihin, yung dumi ng construction. Yan. But that's a natural... Sa lupa ay nagpupunta sa dagat. Saan talalagay? Nag-urbanization talaga tayo all over the islands. So talagang pupunta sa dagat yun. Hindi kasi sariling sadyang tinatapon sa dagat yung Yun na masaklap. karoon po ng batas yan. Kailangan ipagbawal. Talaga yan ang nakita ng mga scientists, marine scientists. Diyan sa Batangas State University, malakas yung kanilang marine biology. Yung kanilang faculty dyan. Yung kanilang findings. Sa Siliman pati at sa Kalat. Ang problema nga kasi, hindi nila inaayos yung paggagamit ng mga, halimbawa, maglalagay ka in that area, yung seawall, hindi naman naayos. So, yung lupa, Yung lupa napupunta kung saan-saan. Tapos, sa upper reaches ng papasukan ng pag nag-flood, natapos na doon, wala nang ginawa. Wala namang holding area doon ng mga lupa. Wala ka namang bakawan pati. Ayan, Walang naghahawak ng lupa. Kasi kung ang aasahan lang natin, i-rehabilitate yung mga corals, lahat ng efforts natin, doon na lang mapupunta. Dapat po, prevention. We have to prevent Coastal protection corals. talaga. Oo. Paano mangyayari yan? There ought to be a law. Yun ang sinasabi po ng mga marine. Hindi lang sila makapaglabi kasi napakadambuhalang mga construction and real estate daw po yung kanilang kakalabanin dyan. Magtatayo sa dalampasigan ng kung ano-anong hotel and everything. Tapos itatapon na lang yung debris nila sa dagat. Meron silang, ang kanilang branding dyan, meron kaming botanic estate na itatayo dyan. May mga na itatransplant namin. So pwede nyo sirain na lang yung coral dahil meron kayong ganyan. Hindi, inuutusan namin mga kontraktor, huwag magkakalat. Ganun na lang. Okay, ito magandang develop. Cebu, top pick pa rin po daw ng mga multinational station. Uy. Sabi yan ng Colliers. Top choice for multinational companies. Na Metro Manila, pare. Cebu na. Ano na tayo dito? Overcrowded. Ang kailangan lang sa Cebu ngayon, yung
yung sprawl, ayusin. Inaayos Kasi nila, di ba? papasok Oo. sila Ang doon. daming public transport project dyan. Dami. Dami. Kasi nga, Yung fast BRT, developing. itutuloy daw nila yun eh. Saka Sabi nila, oo. at saka yung reclamation, marami Oo. doon. Ang kulang na Cebu tubig. Ayun. Tawagin niyo yung Manila Water at saka Maynilad. Nandun Para sila sa kalapit binsya, gaya ng Cagayan de Oro at Yan. Problema. office spaces daw po, susunod completion. At benta agad. So wala silang problema doon, kamukha dito sa Metro Manila ng office. Oo. Sa Cebu daw po, ang office ngayon, yan ang choice ng mga multinationals. Maganda naman. Okay, maganda naman yan nangyayari sa Sana ganyan ang mangyari doon sa iba pang mga urban areas. Davao, Davao, Cagayan de Oro, Jensan. Iloilo, Bacolod, Jensen, Jensan. dito sa North, yung mga San Fernando, Clark, yung Clark Subic Corridor, Yeah. tagal na yan eh. Mga Subic, malakas dapat yan. Sayang. San Fernando area, di ba? Baguio. Bagyo ano? Yan ang pwedeng, meron din doon kasi meron din doon yung EPSA eh. Of course, Ilocos areas. Okay. EPSA, ano? Meron doon processing zone. Ay, meron din naman dito sa C5. sa Arcobia. Arcobia. Oo. Ito po, babala na lang. Malapit na tayo matapos eh. Mababala na lang ng Department of Health. Oh. Yun daw, Tigdas. Medyo humuhupa na yung outbreak. Ang matindi pa rin yung pertussis. Naku po, ano kayang gagawin dito, pare? Sa pertussis na to. Preventive. Kailangan ng vaccine yan eh. Vaccine. So, ano po yan? Kailangan ng... Mga magulang daw nangingiming avail ng vaccine, yung sinabi dun sa news dyan. Totoo ba yun? So the Department LGUs of Health, should work it out. should work it out. Diba? Kasi the Department of Health, inano na nila eh. Pinalabas na yung mga Pinalabas na vaccine. yung vaccines eh. So, nasa LGU na yung na, then sa the vaccination. ball is in the court of the LGUs. Ayan. Para sa mga barangay health offices at Pagan na. Hindi ba pwedeng magkaroon ng magastos kung lahat maiiniksyonan ng vaccine? Sino lang yung mga ano ba ang sistema diyan? Pag nagkasakit ka, iniksyonan ka ng vaccine, ganun ba? Hindi ko pa bayaan niyo po. yung protocol tungkol diyan sa Opo, anong protocol? Unang-una, siyempre, yung hindi kayo masyadong dapat nakakalabas. Kasi yun. Pangalawa, yung tungkol pag inuubo at lahat, hindi na, dapat na-isolate. Di para rin COVID. Okay. Ganun. Tapos yung paggamit ng mask. Oo. Masks. At congratulations doon sa mga Professional Regulation Commission, mga electronics engineers, licensure examination. Pare, medyo baka sa dami ng nakapasa. 1,300 na baka gumanda-ganda na internet natin. Sana. Wag lang sila mag-overseas kaagad. Workout. Pero ang Congratulations. hirap pala Kailangan ng namin yan para sa hirap pala ng passing nito. 3,000 mahigit yung kumuha. 1,300 lang ang nakapasa. 50%. ano pang attrition. Sa mga bagong hirang officials. Wala walang-wala. TUP Visayas. Ang nag-top Technological University of the Philippines, Visayas. Yun na nag-top po. 91.8. Congratulations. Neil Shem Geronimo Banyas. Yes. Sa Visayas? Saan ba yung TUP ng Visayas? Well, sa Cebu yan. Susunod po, UP Diliman. Yun. Joaquin Hison. Yan. Tapos, Polytechnic University of the Philippines. Santa PUP. Mesa. Puro universities to. Pang-apat, Mindanao State University.
Yan. Jensen. no? Batislaong, Jetro Batislaong. Yung taga PUP po, Santa Mesa, si Rainier Duran. Yan. Tapos, tsaka lang nakasingit, ang Mapua University, Vince Kasangkapan. Yan, pang-5. Doon lang ang private. Lahat po ng top 10, At saka yan yung mga talagang, mga state universities. yan yung mga universities na talagang napakaraming enrollees. Ganon. Oo. Talaga. PUP. Technology. Actually, marami yan, ha? TUP. Tapos TUP, marami rin. UP. UP. Kaya lang, Pero itong yung TUP at saka PUP, mga nag-aaral dyan, tricycle at lakad. i-trike. Sa UP, Bawal na ang sila. problema doon, Parking. parking. Meron pang top 10 na Caraga State University, Butuan. Grabe sa akin impressive to. University of Southeastern Philippines, Davao City. Yan po yung mga kalat na ngayon ibig sabihin. Kaya si Pambansang Bigote, nasa top 5. Po, dinidemanda ngayon. Okay, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Bukas uli dito sa Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC. Ngayon, susunod na, Ronda Pilipinas! Kasama na ang award-winning broadcast journalist. Ang aming paboritong bango ay nanggagaling dito, si Dennis Antenor Jr. Karambola